Nagsimiti po ng ebidensya sa Ombudsman si Senator Panfilo Ping Lacson kaugnay sa umano'y mga ghost flood control project doon sa Taguig. Kabilang po sa itinurn over ni Lacson sa Ombudsman ay mga testimonya, government records mula po sa official sites at sa ilang pong mga mapagkakatiwalaang sources. Sinasabi po ni Ginoong Lacson na posible daw ho ang pagsasampa ng mga reklamong plunder o pandarambong, malversation, graft at iba pa. Ayon pa rin po kay Lacson, iba-iba raw ang diskarte sa mga proyekto doon sa Taguig. Ang isang illegal daw po na reclamation project halimbawa ay pinalalabas umanong lehitimong slope protection structure na meron pong iba't ibang ghost projects. Meron din daw hong mga double appropriation o paglalaan po ng pondo sa mga proyektong tapos na. Gumagamit din daw ng mga recycled na larawan para palabasing tapos na ang mga sinasabing proyekto. Umano'y kontrolado daw ng iisang tao lamang ang naturang mga proyekto mula pa noong 2019. Ayon pa kay Lacson, umaabot sa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga kinekwestiyong proyekto doon sa Taguig. Sa kanya po namang Facebook Live, sinabi po ni Cayetano, Alan Peter Cayetano, na nagulat siyang ganoon daw ka-big deal ang investigasyon sa flood control project sa Taguig City na kilalang baluarte ng kanilang pamilya. Napakalayo raw nito kung ikukumpara doon sa proyekto sa Bulacan. Gayunman, sasagutin daw po ni Cayetano ang mga alegasyon sa tamang proseso at forum. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance at makikita nyo naman po talaga yung development. Yan po ang tinig ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa pinakahuling balita po naman, sinasabi po ngayon ng kasalukuyang liderato po ng Blue Ribbon Committee sa Senado na umano'y pinahihinto muna, ayaw munang ituloy ang sinasabing flood control scandal investigation sa komite at ang nanggagaling daw umano sa minorya ang pakiusap umano na wag munang ituloy ang investigasyon. Samantala, pinasasagot naman ng Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez sa reklamong pandarambong na isinampa po laban sa kanya kaugnay pa rin sa flood control scandal. Mismong preliminary investigation team ng Ombudsman ang nag-utos kay Romualdez na magsumite na ng counter affidavit. Kabilang ito sa mga susuriin para matukoy kung may basihan para tuluyang kasuhan ang kongresista sa korte. Kasama ring pinapasagot ang pugante at dating kongresista na si Zaldico. May 15 araw sila para ihain ang kanilang kontrasalaysay. Una nang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA na malapit na umanong kasuhan ang kanyang pinsan. Nagpasalamat naman ang Ombudsman sa Pangulo dahil malaya nilang matutupad ang kanilang tungkulin kahit pa malapit sa presidenteng nasasakdal. Ito raw ang tunay na kahulugan ng pananagutan kung saan walang pabor na hinihingi o di kaya'y binibigay. Sa ibang balita po naman, tiniyak po ng DENR na hindi nila hahayaang masira ang kalikasan sa itatayong Pacsilica Industrial Hub sa Tarlac. Kumpiyansa po ang ahensya na susunod raw yung Pacsilica sa pagkakaroon ng Environmental Compliance Certificate. Ang Pacsilica po ay inisyatibo ng Amerika na layong gumawa ng supply chain para po sa artificial intelligence, semiconductor at mga mineral. Maging ang DOE ay tiniyak na susunod daw po yung Pacsilica sa mga requirement para po sa kakailanganing supply ng kuryente. Yang nga daw para hindi maapektuhan ang supply ng kuryente sa buong bansa. Ito pong initial area identified is within the New Clark City po. Wala pong mga inhabitants po doon in this area. I think it's a little over 1,000 hectares that they have identified already for this. So in that sense, hindi po madidisturb ang community. Whether it's 50 megawatts, 100 megawatts, or 5,000 megawatts, pwede tayong mag-supply niyan. But we just need to make sure na ang anything we do to power a data center or hub will not put the rest of the country at a disadvantage.
Siguro po naman kumamarapating lang po ng ating kaibigan na si Secretary Cunan ng DENR na kung maaari lang siguro bago tayo magsabi na wala pong mapeperwisyo ay ilantad muna, meron na bang aplikasyon sa ECC itong Paxilica at ano ang kanilang pamaraan para po sa kanilang sinasabing waste disposal bago po sabihin na walang mapeperwisyo po dito na anuman pong komunidad. I mean, with all due respect. At mainam din ho siguro ngayon na dahil sa iba-iba ang mga informasyon, magkaroon ng open forum Tama. nang sa ganun po magkaharap itong mga taga-gobyerno, yung proponent at ang mga kumokontra dito at maghayag ng kanila pong kanya-kanyang mga pag-aaral in open public forum para mapakinggan, mapanood natin. Tama. Hindi yung umiiwas sila sa mga panayam kasi nga po may mga tanong na napakahirap sagutin. Samantala po naman iginiit ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na hindi dapat daw madaliin ang pagtatayo maging pag-aaproba sa Paxilica. Dapat daw muna magkaroon ng malawakang konsultasyon para masiguro na hindi po magdudulot ng problema ang naturang proyekto. Samantala mga kapatid, hindi raw tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang dalawang hiling noon ni Vice President Sara Duterte. Kaya naniniwala siya na aksaya lamang sa oras ang SONA dahil napapako lang naman ang mga pangako ng Pangulong Marcos. Ayon sa Vice Presidente, huwag na daw umasa na makukulong si dating House Speaker Martin Romualdez kahit mismong Pangulo ang nagsabi sa SONA na malapit na itong makasuhan. Ang giit po ng Vice, hindi naman talaga tumutupad sa pangako ang Pangulo. Ang hugot ng Vice, ang personal niyang hiniling sa dating katandem nang tumakbo sila noong 2022 elections pero hindi daw ito tinupad ng Pangulo. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Buwan pa lang, hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata ay yung mga anak ko. Wala siyang, hindi niya tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan eh. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba? Hindi. May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Wala. Ayun. Oh. Ano kaya yung hindi napigbigyan sa mga anak niya? Yung ba yung sa ano? Yung mag-uuwian siya ng Manila to Davao? Baka related doon, di ba? Lumabas sa balita yun Anyway, dati. yan po So ang yan nga tinig. po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala pa rin po naghain po naman ng manifestasyon ang House Prosecution Team sa pagkakasunod-sunod ng pagpipresenta ng ebidensya sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol. Nakasaad sa manifestasyon na parang yumayanig pag may tumatakbo Iba dito. talaga si no, Ate ha? Badet. Oo. Nakasaad sa manifestasyon na magkakaroon ng alternate o salitan po ang prosecution at depensa sa pagpresenta ng ebidensya at testigo sa pamamagitan po ng article by article basis. Sa gantong paraan daw ay agad nang matutuldukan ng maayos ang bawat aligasyong nililitis. Tama nga naman. Sa ngayon po kasi ay wala pang tugon dyan ang defense team ni VP Sara. Sakali po magkasundo ang dalawang panig, posible daw mapabilis nito ang paglilitis. Sa pre-trial order kasi nakasaad na ipipresenta muna po ng prosecution ang 4 na articles of impeachment sa loob ng 30 araw bago po naman ang side ng defense. In fairness, maganda yan kung sakali. Para di na tayo babalik doon. Di ba? Kung ito lang ang pag-uusapan, ito na. Oo, hindi ba partner? Ano sa tingin mo, attorney? Yes, Madam Chair. Okay, thank you so much, Mr. Presiding Chair. Samantala mga kapatid, sa ating pong ulat panahon, patuloy na binabantayan po ng pag-asang low pressure area o LPA. Malapit nga po sa baybayan ng Rapu-Rapu, Albay. Ayon sa ahensya, malabong maging bagyo ang naturang LPA pero inaasahang tatawid ito sa kalupaan at magdadala po ng mga pag-ulan sa Kabikulan, Metro Manila, Calabar Zone at sa Central Luzon. Pati po sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at sa Marinduque. Asahan din daw ang maulap at kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera at Ilocos Region dahil naman sa easterlies. Magdadala rin ang mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa ang localized thunderstorm. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal
Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.